Dear Amihan presents Surprise Triplets to My Billionaire Ex-Boyfriend. Written by Iya. Sinong may gusto ng fried chicken? Surpresang tanong ni Lucy. Mami! Sabay-sabay na hiyaw ng triplets. Dinumog ng tatlong mumunting batang babae si Lucy. Pare-parehong kulay pink ang bestidang suot at ang laso sa buhok ng triplets. Oh, dahan-dahan! Paupuin niyo muna ang mami niyo. Natatawang saway ng tiyahin niyang si Helen sa mga bata. Kinuha ng tiyahin ang hawak niyang bucket ng fried chicken para dalhin niyon sa dining table. Bagaman nadidimla ng mukha ng pagod dahil galing sa trabaho, ay halos kuminang naman ang mga mata ni Lucy sa saya. Mommy, look at my score! Excited na ipinakita sa kanya ni Jane ang papel. Mommy, binigyan ako ni teacher ng star! Tinaas naman ni Jana ang munting kamao. Mommy, our family tree po. Tulong kami sa paggawa. This is you, this is Lola Helen, this is Jana, Jane, and me. Singit naman ni Jean. Wow, proud na proud si Mami sa girlies ko. Keep it up, ha? Keep it up. Isa-isang kinintalan niya ng halik ang noon ng triplets. Mag-dinner muna tayo. Hindi kakain ng mga bata kung hindi ka kasabay. Yaya ng tiyahing kababalik lang sa sala. Oh, you heard your Lola Helen. Let's eat na muna mga anak. Ani Lucy. 5 lang tayo sa house, Mommy. Sa classmates ko, marami sila sa house nila. Girls tayo lahat. Sa kanila, may boys. Pagpapatuloy ni Jean. Inosenteng nakakunot ang noon ng bata sa hawak nitong papel. Kailan ba uuwi si Daddy para magpicture na tayo, Mami? Dagdag ni Jana. Bakit hindi natin tawagan si Daddy? Wala bang cellphone sa ibang bansa? Ani Jane. Natigilan si Lucy. Saglit siyang nawala ng sasabihin. Mga anak, maganda naman ang family tree ah. Kapag nakauwi na si Daddy, magpipicture tayo kaagad. Umiwas siya ng tingin sa mapanuring mata ni Helen. Ahem. Naghihintay ang fried chicken. Ubusin niyo ni Lola Helen. Sabad ng tiyahin dahilan para magsitilian ng tatlo at tumakbo patungong kusina. Istrikto si Lucy sa bedtime ng mga bata, kaya alas 8 pa lang ay tulog na mga ito. Iniwan niya ang triplets sa kwarto para tapusin ang paperwork sa sala. Kailan mo sasabihin sa mga bata ang totoo? Nakaabang ang tiyahin sa kanya roon. Bumuntong hininga si Lucy. Binuksan niya ang laptop at nagkunwaring hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng tiyahin. Anong totoo, Auntie? Lucy, pareho nating alam ang ibig kong sabihin. Lumalaki na silang tatlo. Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan sa kanila? Singhal ng tiyahin. Ang tanging totoo na dapat malaman ng triplets ay ang mahal ko sila. Mahal natin sila, Auntie. Diyos me naman, Lucy. Tingnan mo sila. Nagtataka kung bakit ang ibang kaklase nila may picture ng tatay sa family tree. Kahit pa sabihin mong kinder pa lang sila, marunong nang umunawa ang triplets. Ano bang balak mo, Lucy? Kada tanong ng mga bata, iiwas ka lang sa kaiibay ng usapan? Nagtiim ang bagang niya. Isinara niya ang lid ng laptop at tumuon sa tiyahin. Paano ko sasabihin sa mga bata na walang kamuwang-muwang ang tatay nila sa existence nilang tatlo? 9 na buwan ko silang dinala sa sinapupunan ko, Auntie. Minahal at inalagaan ko ang mga bata. Ano pa bang kulang sa pagiging nanay ko? Alam ko ang sakripisyo mo. Sa lahat ng tao, ako ang pinakasaksi nun. Kung pagiging nanay, walang pagdududang isa kang mabuting ina. Pero ang pinupunto ko ay ang pagkatao ng triplets. Pinipigilan mo silang makilala ang totoong ama nila at makaranas sana ng kompletong pamilya. Kailan mo ipapaalam kay Marco na may anak kayo at triplets pa? Karapatan niya rin ang malap. Yan ang hinding-hindi ko gagawin, Auntie. Umalis siya. Bakit ako pa maghanap sa kanya? Problema niya na kung wala siyang kamalay-malay na may inabando na pala siyang mga anak. Wala akong pakialam kung nasang lupalop na ang taong yun. Baka nagpapakasasa sa yaman o baka may iba ng babae. Sa akin lang ang mga anak ko. Ako lang ang kailangan ng triplets ko. Mariin ngunit mahinang sagot ni Lucy. College sweetheart silang dalawa hanggang sa isang araw hindi na ito nagparamdam. Ang huling balita niya ay ng ibang bansa si Marco.
Tuluyan niyang inalis ang lalaki sa kanyang buhay nang iwan siya nito ng walang pasabi. Kung kailan niya pa binalak mag-move on, ay saka naman niya nalamang buntis siya sa triplets noon. Lucy, nasaktan ka ni Marco. Kaya maiintindihan ko kung magtatanim ka ng galit. Huwag lang sana ang galit mo ang dahilan para mawalan ng pagkakataon ng triplets na malaman kung sino ang ama nila. Hindi dahil wala na siyang lugar sa buhay mo, ay dapat wala na rin siyang lugar sa buhay ng mga bata. Bakit, Lucy? Mahal mo pa rin ba? May pag-aalangan sa tanong na yon ng tiyahin. Sarkastikong natawa si Lucy. Ang swerte naman niya kung pagkatapos ng ilang taon, mahal ko pa rin siya. Hindi naman ako nagtatanim ng galit. Wala, auntie. Wala na akong nararamdamang kahit ano para sa kanya. Kapakanan lang ng triplets ang nasa isip ko. Sasabihin ko rin naman sa mga bata, hindi lang muna ngayon. Hindi ko alam kung paano o kailan, basta hindi muna ngayon. Napapikit si Lucy nang yakapin siya ng tiyahin. Lumaki siya sa poder ni Tia Helen nang maagang mawala ang kanyang mga magulang. Lahat ng estado ng buhay niya ay nasaksihan nito. Magpahinga ka na, auntie. Salamat sa pagbabantay sa triplets habang nasa trabaho ako. Kapag nakakuha na ako ng online job, may mas maraming oras na ako sa mga bata. Pag-iiba ni Lucy sa usapan. Matandang dalaga ang tiyahin at isang retired teacher, kaya buo ang atensyong na ibibigay sa triplets. Hindi naman problema ang finances sa kanila dahil bukod sa rental properties ng tiyahin, may full-time job din si Lucy bilang isang wedding organizer. Nag-aalala lang ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang pangunahan ka. Saka masaya naman akong inaalagaan ng mga apo ko. Huwag ka masyadong magpuyat. Magpahinga ka rin, Lucy. Anang tiyahin. Kinabukasan ay maagang gumising si Lucy para pumasok. Ihahanda sana niya sa pagpasok sa eskwela ang triplets, ngunit bigla siyang nagkaroon ng kliyente. Nasa kindergarten na ang mga bata at ang tiyahin niya ang maghahatid sa mga ito sa eskwelahan. Bye, babies! Galingan sa school, ha? May pahabol pang halik si Lucy sa triplets. Auntie, thank you. Baling niya sa tiyahin. Sige na, malilate ka na. Mag-ingat ka. Paalam ni Helen. Kumaway pa si Lucy sa mga bata bago sumakay sa taxi. May tinanggap siyang client sa araw na yon. Hindi nagkasundo ang couples at muntik pang mag-away sa harap niya. Napailing siya pag-alis ng dalawa. Sinamantala niya ang internet ng coffee shop para i-check kung may employers na nag-reply sa kanyang email application. Lucy Perez? Biglang may tumawag sa kanya. Richard Aquino? Pagkilala ni Lucy rito. Wow, ang ganda mo pa rin. Umalis na mga kasama mo? Can I take this seat? Turo nito sa bakanting upuan. Sure. Kliyente ko sila. Aniya. Clients? Nakangiting tanong ng lalaki. I'm a wedding organizer. Small-time studio. Oh, kasal? Tingnan mo nga naman. You pursued this. You're married? Tanong pa ni Richard. Umiling si Lucy. Ikaw, what do you do? Tumuloy ako sa cruise ship. Next month pa ang balik ko. Saan ka pumunta? Nawalan kami ng balita sa'yo. Nabisi sa buhay. Tanging sagot ni Lucy. Balita ko bumalik na si Marco. Ang tagal na rin. If you're free, labas tayo minsan. Segue pa ni Richard. Pumayag na lang siya kahit pa hindi siya sigurado. Nakipagpalitan siya ng numero sa lalaki bago nagpaalam dito. Nag-message siya sa assistant niyang si Mika tungkol sa field meeting. Pagdating sa studio, ay sinalubong agad siya ng assistant. Madam Lucy, when your door closes, nagbubukas naman ng bintana. May bigating client na tumawag kanina. Si Teresa Cruz. Talaga? She's a fashion model, hindi ba? Umaliwala sa mukha ni Lucy. Yes, madam. Nagulat nga rin ako sa Instagram photo niya na diamond ring. Kakapost lang ni Teresa kagabi. Hindi ko akalaing tayo ang kukunin niyang wedding organizer. Kailan ang appointment? Buti na lang nasabi ko kaagad sa'yo na hindi tutuloy ang client kanina. Saad ni Lucy. Mamayang 2 p.m., madam. May reservation na sila sa Rose Garden Fine Dine. Anang assistant niya. Tinungo ni Lucy ang venue. Iginiya siya ng staff patungo sa reserve table.
Good afternoon. I'm Lucy Perez from the Planner Studio. Nice meeting you, Miss Cruz. Formal niyang bati. Nakipagkamay siya sa babae. Hi, Lucy. Highly recommended ang studio niyo. I check your portfolio too. I love the designs. Ani Teresa pagupo niya. Pwede bang umorder muna tayo? My fiancé is on his way pa lang eh. Sure, Miss Cruz. Nakangiting sagot ni Lucy. Kumumpas si Teresa sa hangin sabay lapit ng waiter. Habang namimili ng pagkain sa menu, ay naglalayag ang isip ni Lucy. Umukit sa isip niya ang sinabi ni Richard na nasa Pilipinas na si Marco. I'm sorry, traffic's heavy. Anang isang maskuladong tinig. Nagangat ng tingin si Lucy. Mariin siyang napakapit sa menu. May kung anong sumipa sa kanyang dibdib. Bahagyang nanlamig ang kanyang sikmura. I understand. Umorder na ako for you, babe. Anyway, here's Lucy of the Planner Studio. Miss Lucy, this is Marco, my fiancé. Pagpapakilala ni Teresa sa bagong dating. Nagangat ng tingin si Lucy. Tumayo siya para makipagkamay rito. Good afternoon, sir. It's my pleasure to organize your wedding. Ngumiti si Lucy sa kabila ng nagwawala niyang emosyon. Saglit na nagdikit ang palad nila ni Marco. Lucy, I personally researched about different studios talaga. But stand out para sa amin ang studio niyo. Even my colleagues and friends, kayo ang inire-recommend nila sa amin. Pagbibida ni Teresa. I have the best team, Miss Cruz. Isa pa, important factor din na nagkakaintindihan kami ng client. Speaking of, may specific concept po ba kayo na gusto? Tanong ni Lucy. Hanggat maaari ay hindi siya lumilingon sa fiancé nito dahil ayaw niyang maging unprofessional. Gusto ko talaga ng romantic na may fairy tale vibes. You know, when I was a kid, I want a fairy tale inspired love story. Babe, hindi ba corny? Of course not. Umiling si Marco. Isa-isang nilista ni Lucy sa binder na dala ang concept na gusto ni Teresa. Halos kagalitan niyang sarili nang pulos erasures ang sinulat. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang mag-vibrate ang cellphone ni Teresa. I'm sorry, tumatawag ang manager ko. I really need to answer this. Maiwan ko muna kayo. Paalam ng babae. Natuod sa kanyang upuan si Lucy. Kulang na lang ay tumakbo siya paalis para makalayo kay Marco. Hindi siya komportable sa presensya nito. How have you been, Lucy? It's good to see you again. Biglang ungkat ng lalaki. I've been fine. Maikling tugon ni Lucy. Pigil ang sarkasmo sa boses niya. Hindi ko akalaing nandito ka sa events field. I thought you hate this. Dagdag pa ni Marco. Ngumiti si Lucy rito. Well, iba lang siguro ang takbo ng kapalaran ko. Besides, may mga bagay na gusto mo nung una, pero ayawan mo na sa huli. Excuse me, magre-restroom lang ako, sir. Dali-dali niyang tinungo ang banyo. Matapos ang ilang taon, noon lang sila ulit nagkita. Sa galit niya rito ay hindi siya nagtangkang hanapin ng lalaki. Ganun ba? Hindi niya lang ako kilala nung kaharap namin si Teresa? At bakit kung kausapin niya ako para magkaibigan lang kami noon? He left me without goodbyes. He abandoned me. Ang kapal ng mukha niya. Ang laki niyang gago. There's no way na malalaman niyang tungkol sa triplets. Mariing singhal ni Lucy sa salamin. Huminga siya ng malalim matapos mapansin ang pangingilid ng kanyang luha. Apektado pa rin siya kahit ilang taon na ang nagdaan. Walang magawa si Lucy kundi aminin yun. Paano niya sasabihin sa triplets na ang tatay ng mga ito ay ikakasal na sa ibang babae? Nang makalma niya ang sarili, ay nag-retouch muna siya bago bumalik sa table. Sorry ulit sa inconvenience, Lucy. You know, ito lang ang break ko sa business schedule ko. Pero may nakakalusot pa ring urgent matter. Bungad ni Teresa sa kanya. Naiintindihan ko naman po. Let's continue, shall we? Ani Lucy. Natapos ang meeting na yon sa napag-usapang schedule ng kanilang next appointment. Noon lang namalaya ni Lucy na malakas pala ang buhos ng ulan. Hinalughog niya ang dalang bag. Naiwan ko yata ang payong sa bahay. Bulong ni Lucy. Wala kang payong? Magko-commute ka? Malakas ang ulan. Kung magbubook ka ng taxi, baka i-cancel lang din ng driver. Ani Marco sa kanyang likuran. Sumabay ka na lang sa amin, Lucy.
Pwede kang ihatid ni Marco. Alok ni Teresa. Lumukso ang dibdib ni Lucy sa kaba. I appreciate that, thank you. Pero may sundo naman ako. Pagsisinungaling niya. Well then, see you soon. Paalam ni Teresa. Nagpasalamat si Lucy rito. Pinayungan ni Marco si Teresa patungo sa pinto ng kotse. Kunwaring may katext si Lucy sa cellphone nang makarinig siya ng yabag palapit. Kunin mo na to. Baka matagal pa bago tumila ang ulan. Mag-ingat ka, Lucy. Inabot ni Marco ang payong sa kanya. Natulala si Lucy at wala sa sariling tinanggap yon. Patakbong bumalik ang lalaki sa kotse saka pinaandar na yun paalis. Ilang oras din siyang natenga bago makarating ang taxi. Nagdadalawang isip si Lucy kung sasabihin sa tiyahin na nagkita sila ni Marco. Paano niya sasabihin dito na sa wakas ay nagtagpong muli ang landas nila ni Marco, ngunit isa ito sa mga kliyente niyang ikakasal. Magpupuyat ka ulit, Lucy? May family activity bukas ang triplets. Saway ng kanyang tiyahin. Tinatapos ko lang po itong pagre-research, Auntie. Ani Lucy. Kanina ka patahimik. Kahit ang triplets, hindi mo kinausap kanina. Ganyan ang asta mo kapag problemado, Lucy. Ano ba yung gumugulo sa isip mo? Saglit na natigilan si Lucy. Ngunit alam niyang hindi siya titigilan ng tiyahin, kaya umamin na siya. Auntie, nakita kami ni Marco. Pag-amin niya. Nagkita? Paanong nagkita? Hinanap mo ba siya? Sinabi mo ba tungkol sa mga bata? Nakikipagbalikan ba siya? Sunod-sunod na tanong ng tiyahin. Ikakasal na siya. In fact, he's my client. Natameme ang tiyahin. Gaya niya ay nagulantang din ito sa nalaman. Hindi pwede yan, Lucy. Sabihin mo na may mga anak kayo. May pananagutan siya sa'yo. Ano? Magbubuhay binata ang lalaking yan? Hindi tayo naghihirap pero karapatan mong maghabol ng child support. Pagkatapos ng ginawa niyang pananakit sa'yo, magpapakasal siya sa iba? Lucy, huwag kang pumayag. May magagawa ba ako kung yun ang gusto niya? Si Teresa Cruz na yun. Hindi hamak na mas maganda ang estado niya kung si Teresa ang pakakasalan niya. Auntie, hindi ko alam ang gagawin ko. Nabasag ang boses ni Lucy. Mabilis niyang pinawi ang luha sa pisngi dahilan para matigilan ng tiyahin. Lucy, sabi ko na nga ba, mahal mo pa rin si Marco. Tila naaawang sambit nito. Hindi maitago ni Lucy sa sarili ang magkahalong sakit at pagtataka. Iniwan niya ako. Wala man lang pasabi na ayaw niya na sa akin, na hindi niya na ako mahal. Para akong tangang nagtataka kung saan ako nagkamali o nagkulang. Baka dahil hindi niya ako singyaman, baka nakinig siya sa mga magulang niya na may ibang babaeng mas nakabubuti para sa kanya. Lahat ibinigay ko, Auntie. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na wala na akong pakialam. Pero ang sakit pa rin. Ang sakit-sakit pa rin. Anong sasabihin ko sa mga anak ko, Auntie? Pigil ang hagulhol ni Lucy sa takot na magising ang triplets. Matagal na ako walang pakialam sa sarili ko, Auntie. Ang inaalala ko, ang triplets. Umaasa sila, Auntie. Hindi ko na kaya magsinungaling sa mga bata at paasahin sila. Pero, paano ko naman sasabihin ng totoo? Dagdag pa ni Lucy. Inuuna mo lagi ang triplets, kaya hindi mo na napagtuunan ang oras ang nararamdaman mo. Grave now, Lucy. Iiyak mo lang yan. Hintayin mong maging klaro ang isip mo bago ka magdesisyon. Tutulungan kita. Nandito lang ako. Pag-alo ni Helen. Tinakpan niya ng concealer ang muktong mga mata kinabukasan. Jane, baby, malalit na tayo. Malambing na wika ni Lucy sa anak. Yes, Mommy. I'm done now. Sagot ni Jane na nooy abala sa pagpapahid ng pulbo sa muka. Mommy, inaagaw ni Jean ang ribbon ko. Sumbong ni Jana. Mommy, this is mine. Hindi ko alam kung saan yung kay Jana. Depensa naman ni Jean. Bibili ulit si Mami ng maraming ribbons. Buti pa walang magre-ribbon today. Please, malilit na tayo. Maraming activities sa school. Gusto niyo bang pagalitan kayo ng teacher?
Nahihirapang paliwanag ni Lucy. Mainit ang kanyang ulo at ayaw niyang masigawan ng mga bata. Sumaklolo agad ang tiyahin niya. Sige na, Lucy. Ako na ang kakausap sa kanila. Kahit sa daan patungo sa eskwelahan ay nagtatalo ang mga bata. Pagdating naman sa eskwelahan ay hindi pa rin magkanda-ugaga sina Lucy pati ang tiyahin dahil hiwa-hiwalay na games ang sinalihan ng tatlo. Naiinis na ako sa'yo! Biglang hiyaw ni Jana sabay tulak kay Jean. Oh my gosh! Jana! Bulalas ni Lucy. Palabas sila ng gate nang mag-away ulit ang dalawa. Dinaluhan ng tiyahin ang umiiyak na si Jana. Maski ang inosenteng si Jane ay humihikbi na rin. Inaagaw ni Jana ang award ko, Mami! Lumuluhang saad ni Jana. Why did you have to push her? Ganyan bang tinuturo ko sa inyo, Jana? Ikaw ang panganay. Then you try to be patient. Sigaw ni Lucy sa bata. Lucy, sa bahay na. Pinagtitinginan tayo. Sabad ng tiyahin niya. Sakalang niya yun napagtanto. Kinain agad siya ng konsensya. Baby, I'm sorry. Hindi sinasadya ni Mommy. You don't love me anymore! Palahaw ni Jana. Tumakbo ang bata sa kalsada. Halos takasan ng kaluluwa si Lucy nang muntikang mabangga si Jana kung hindi lang nakapreno kaagad ang kotse. Lucy! Si Jana! Hysterical na bulalas ang tiyahin. Nanigas si Lucy sa kinatatayuan. Oh my God! Oh my God! Mabilis na bumaha ang luha sa kanyang muka. Humagulhol siya sa takot. Kumalabog ang pinto ng kotse nang bumaba ang driver. Hey, baby, are you hurt? Untag ng pamilyar na boses ni Marco. Bagaman nanghihina ang kalamnan, ay dali-daling naglakad siya palapit kay Jana. Binaliwala niya si Marco na nooy tahimik lang na nagmamasid. Okay ka lang, ha? Nasaktan ka ba, baby? Mahigpit na niyapos ni Lucy si Jana. I'm sorry, Mommy! Nanginginig na bulong ng bata. Shh! It's fine. Umuwi na tayo, okay? Pagpapakalma ni Lucy sa anak. Umiwas si Lucy sa nagtatanong na tingin ni Marco, lalo na nang makita nito ang triplets. Nakaantabay sa kabilang kalsada ang nirentahang kotse. Hawak ng tiyahin ang kamay ni Jean at Jane. Habang karga naman niya si Jana. Tinungo nila ang sasakyan. Pagdating sa bahay ay natulala na lang si Lucy. Parang ang daming nangyayari na hindi niya inaasahan. Gusto niyang isisi ang lahat ng yun sa pagbabalik ni Marco, pero hindi naman yun patas. Hindi patas na wala itong kaalam-alam na ginugulo na naman ito ang mundo niya at naaapektuhan nun ang relasyon niya sa mga bata. Tulog na po ang mga bata? Matamlay na tanong niya sa tiyahin paglabas nito mula sa silid. Kakatulog pa lang. Nagulat lang si Jana. Nagkabati na rin sila ni Jean. Tugon naman ito. Ang dami ko lang iniisip. Paano kung may nangyaring masama kay Jana? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko. Lucy, maiintindihan din yan ng mga bata. Hindi biro ang pag-aalaga sa mga anak mo, lalo triplets pa man din. Huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Isa pa, ligtas naman si Jana, di ba? Tadhana nga naman. Ito na mismo ang gumagawa ng paraan para malaman ni Marco ang tinatago mo. Bumuntong hininga ang tiyahin. Paano kung kunin niya ang mga bata? Mayaman sila. Nakilala ko na ang mga magulang niya noon. Mata pobre at mapagmataas. Paano kung angkinin nila ang custody ng triplets? Pangamba ni Lucy. Lucy, ikaw ang ina. Kahit kailan hindi mo pinabayaan ang mga bata. Sisiguraduhin nating wala silang laban sa kahit saang korte. Pangungumbinsi nito sa kanya. Kalahating araw pa lang ang ipinangako niyang absence sa studio. Kaya magulo man ang isip at nag-aalala sa mga anak, ay wala siyang pagpipilian kundi ang pumasok sa trabaho. Madam, hindi mo naman sinabing may poging bibisita sa studio. Kinikilig na bungad sa kanya ng assistant. May appointment pala si Marco Guevara dito. Pinatuloy ko na sa office mo. Bakit hindi mo ko tinawagan agad, Mika? Never mind. Kanina pa ba siya? Ani Lucy. Sorry madam. Akala ko na pag-usapan niyo na may appointment siya ngayon. Almost 30 minutes na rin po siya sa office. Importante raw pang pag-uusapan niyo. Baka may changes sa concept ng wedding nila ni Teresa Cruz. Sige, go back to your work. Kabadong tinungo ni Lucy ang opisina. Pagbukas ng pinto ay tumayo agad si Marco pagkakita sa kanya.
Nakita niya ang baso ng juice at pastry sa table na hindi man lang nabawasan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? You deprived me of the truth. Karapatan kong malaman na may mga anak tayo, Lucy. Galit na salubong sa kanya ni Marco. Natatawang umiling si Lucy. Ang lakas ng loob mong mag-assume. Tingin mo sa'yo lang umiikot ang mundo ko? How sure are you na ikaw ang tatay nila? Don't make me stupid. Bago ako pumunta rito, I got the records from the statistics office. 6 years old and triplets. If I do the math, anak ko sila. Ako lang ang lalaki sa buhay mo noon. O, may iba ka pa? Malutong na sampal ang ginawa ni Lucy kay Marco. Agad na nag-init ang kanyang mga mata. Don't you dare accuse me? Kung nasa tabi kita noong mga panahong buntis ako, edi sana nalaman mo. Sana nakita mo lahat ng paghihirap ko. Kami ni Auntie Helen ang nagpakamagulang sa triplets. Nasaan ka nga ba, Marco? Umalis ka, diba? Hindi na ako interesado sa mga rason mo kung bakit nawala kang parang bula. Yes, you are their father. Anak mo ang triplets. Alam kong di hamak na mas mapera ka sa akin. Pero wag mong subukang kunin sa akin ang mga anak ko. Makikipagpatayan ako bago mo sila makuha sa akin. Lucy, I'm not taking them. Marami akong pagkukulang. Gusto ko lang silang makilala. Sinabi mo bang ako ang tatay nila? Para umasa sila sa himalang magpakita ka? Pabalang na singhal ni Lucy. I have my reasons, Lucy. Ani Marco. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Matagal na tayong tapos. Ang importante lang sa akin ay ang mga anak ko. They want to know you too. Napapagod na rin akong gumawa ng excuses sa tuwing hinahanap nila ang tatay nila. You both deserve the truth. Mahinang saad ni Lucy. Gusto ko sila makasama. I am willing to take your conditions. Pakiusap ni Marco. Ako magpapaliwanag sa mga bata. May record naman ako na number mo. I'll contact you after. Maraming nangyari ngayong araw. I need some time alone. Please, leave. Maghihintay ako, Lucy. Pagalis ni Marco ay para siyang kandilang pinatayan ng apoy. Pagod na pagod ang damdamin niya. Kinagabihan. Pag-uwi niya ay agad niyang kinuha ang pagkakataon sa dinner para sabihin sa triplets ang totoo. Mga anak, di ba nasa abroad si Daddy before? Kinakabahang panimula niya. Yes, Mommy. Dala ni Daddy ang mga picture niya, kaya hindi pa namin siya nakikita. Sagot ni Jana. Umuwi na si Daddy. Pagpapatuloy niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman habang sinasabi yun. Parang hindi siya handa na ewan. Natigilan sa pagkain ng triplets, maging ang kanyang tiyahin. Gusto niyo ba siyang makita? Tanong niya pa sa mga anak. Tumili ang triplets. Yes, Mommy! Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Hanggang sa pagtulog, pulos Daddy ang bukang bibig ng triplets. Tila may bahagi sa puso ni Lucy na nanlambot sa kasiyahan ng mga anak. Baka yun nga ang tamang gawin dahil masaya ang kanyang mga anak. Pinuntahan niya ako kanina sa studio, Auntie. Gusto ni Marco na makita ang mga bata. Kwento ni Lucy sa tiyahin habang inaayos niya ang kumot ng tatlo. Buti naman at pumayag ka. You're strong, Lucy. Hindi mo pinairal ang pride mo. Para sa mga bata, Auntie. Ngayon ko lang nakita na ganito kasaya ang triplets. Ikaw, Lucy, masaya ka ba? Hindi ba dapat ay kalmante ka na dahil hindi ka na magsisinungaling sa triplets? Bakit parang ang bigat pa rin ang iniisip mo? Bulong ng tiyahin. Masaya ako para sa mga anak ko, Auntie. Sila lang ang nasa isip ko. Aniya. Pagsapit ng weekend ay nag-message si Lucy sa numero ni Marco. Ang gusto ng mga bata ay sa park i-meet ang daddy ng mga ito. Mami, excited na ako! Tumili si Jane. Anong itsura ni Daddy kaya? Curyosong tanong ni Jeanne. Guwapo ang Daddy. Siguradong tugon naman ni Jana. Napapangiti si Lucy, ngunit nang mapansing nakatanaw ang tiyahin sa kanya, ay pinigilan niya yon. Maya-maya pa ay may humintong pamilyar na kotse. Mami, siya yung lalaki last time? Bulong ni Jana. Siya ba si Daddy? Daddy! Kumaripas ng takbo sina Jeanne at Jane tungo kay Marco. Hello, Daddy! Habol ni Jana sa dalawang kapatid. Ikaw bang daddy namin? Pagkumpirma pa ng triplets. Yes. Ako ang daddy nyo.
Malawak ang ngiting sagot ni Marco. Sumiksik ang tatlo sa yakap ng lalaki. Paano magiging setup niyo, Lucy? Dadalaw ba lagi si Marco sa atin o minsang kukunin niya rin ng triplets para tumuloy sa kanila? Hindi ba't may nobya na siya? Bulong ng tiyahin sa kanya. Pag-uusapan pa lang namin, Auntie. Wala akong alam sa estado nila ng fiancé niya. Hindi ko na po concern yun. Ani Lucy. Dapat klaruhin niyo yan nang maiwasan ng kahit anong gulo. Paalala ng tiyahin. Mami! Picture tayo para may mailagay na kami sa family tree. Hirit ng triplet sa kanya. Sige na, Lucy. Sumama ka na. Ako na lang ang kukuha ng litrato. Ani Auntie Helen. Marin siyang napalunok. Okay lang ba, Marco? Tanong niya sa lalaki. Of course. Nakangiting sagot naman ito. Binuhat ni Marco sina Jean at Jean sa magkabilang braso, habang karga naman ni Lucy si Jana. Nagbilang ang tiyahin bago kumislap ang flash ng cellphone. Saan niyo gusto pumunta? Tell Daddy whatever you like, okay? Dolls, ice cream, dresses, ano gusto niyo, babies? Bibilhin ni Daddy ang lahat ng gusto niyo. Malambing na pangako ni Marco sa triplets. Marco, wag mo silang i-spoil. Baka masanay sila. Saway niya sa lalaki. Babawi ako sa inyo, Lucy. Hindi na ako mawawala ulit. Dagdag pa ni Marco. Umiwas ang tingin si Lucy. May pait siyang naramdaman nang marinig ang sinabi nito. Buong araw na gumala sila sa mall. Anumang hingin ng triplets ay binili agad ni Marco. Kasalukuyang sinamahan ng tiyahin at ni Marco ang mga bata sa arcade. Galing si Lucy sa banyo. Patungo siya sa arcade nang makasalubong si Richard. Richard, ikaw pala yan. Bati ni Lucy. Hi there, Lucy. Wow, lagi yata tayong nagtatagpo. Actually, I was planning to text you para makapag-dinner. Masayang yaya ni Richard. Oh, I almost forgot. Tungkol pala sa dinner, I'm sorry. Wala akong bakanteng oras ngayon. Paliwanag ni Lucy. Minsan lang naman ako magyaya, Lucy. Aalis na rin ako. Single naman tayo pareho kaya sino magagalit? Natatawang sambit ni Richard. Muntik pang matumba si Lucy nang biglang maglambitin sa kanyang triplets. Girls, behave! Pabulong niyang saway. May triplets ka palang pamangkin, Lucy? Komento ni Richard. Mga anak ko, Richard. Pagtatama ni Lucy. Anak namin. Sabad ni Marco na nooy papalapit sa kanila. Umawang ang bibig ni Richard. Tumambad sa mukha nito ang gulat. Marco, pare. Ayaw ni Lucy. Can't understand it? Pagpapatuloy ni Marco. Nagkabalikan kayo? Iniwan ka niya noon ah. Tatanggapin mo ng ganun lang kadali? Saka Lucy, ikakasal na si Marco. Gagawin kanyang kabit? Singhal ni Richard. Umabanti si Marco kaya pinigilan agad ni Lucy ang braso nito. Richard, please. Ayoko ng gulo. May mga bata. Hindi ako makakasama sa dinner na gusto mo. Aniya para matapos na ang usapan. Nakakaintinding tumigil naman si Richard at umalis. Hinabol ito ni Marco ng masamang tingin. Kahit kailan, hindi kita gagawin kabit. Bulong ni Marco sa kanya. Kumabog ang dibdib niya, hindi siya nakaimik. Anong nangyari? Nawala lang ako ng ilang minuto na paano na kayo rito. Anang tiyahin niya. Wala, auntie. Nakita lang kami ng dating blockmate ko. Sagot niya. Nako. Ano pa bang aasahan ko? Sa ganda mong yan, mapapagod kang umayaw sa mga pumoporma sa'yo. Single mother at may triplets ka na't lahat, mabenta ka pa rin sa mga lalaki. Biglang ngitan niya ni Auntie Helen. Auntie, naririnig ka ng mga bata. Bulalas ni Lucy. Pero hindi na siya pinansin ng tiyahin. Niyaya nito ang triplets sa isang stall. Umiwas naman siya nang magtama ang tingin nila ni Marco. Nang ihatid sila nito sa bahay, ay lupaypay sa pagod at antok ang mga bata. Ang tiyahin niya ang nagdala sa triplets sa kwarto para makapag-usap sila ni Marco. Marco, alam kong bumabawi ka. But don't spoil them. You can afford it, I know. Pero hindi ko sila pinalaki materialistic. Mahina at malumanay niyang sermon sa ama ng kanyang mga anak. I'm sorry, hindi ko lang mapigilan. Tumango siya. Huwag mo sanang masamain. Alam ba ni Teresa ang tungkol dito? Since next week ang schedule ng appointment natin tungkol sa kasal, ayoko lang maging awkward ang meeting.
Hindi ko pa rin naipapaliwanag sa triplets ang tungkol doon. It will take time. Saka ko sasabihin kapag nakahanap ako ng tiyempo. Aniya. Don't worry about it. Ako nang bahala. Tanging tugon ni Marco. Does your family know about the triplets? Alam ba ni Mrs. Guevara ang tungkol sa mga bata? Tukoy ni Lucy sa ina nito. Sandaling hindi nakapagsalita si Marco. She passed away years ago. Oh, I'm sorry to hear that. Nabiglang tugon niya. Pinigilan niya ang sariling magtanong. Ilang segundong namayani ang katahimikan sa kanila. Papasok na ako sa loob. Mag-ingat ka pa uwi, Marco. Mami, hindi ba matutulog dito si Daddy? Hiyaw ni Jane. Daddy, aalis ka na agad? Hirit pa ni Jana. Tumakbo palabas si Jean na nooy iiyak na. Daddy, babalik ka ba sa ibang bansa? Alertong lumapit si Marco sa anak. Shh! Hindi na aalis si Daddy, baby. May tatapusin lang si Daddy sa trabaho. He can stay, anak. Sabad ni Lucy. Halos sabay na lumabas sina Jane at Jana. Bukas po, pupunta ka po ulit? Ani Jane. Kumapit si Jana sa pantalon ng ama. Bakit ka ba aalis, Daddy? Dito ka na lang. Nahihirapang pinagmasdan ni Lucy ang triplets. Tumingin siya kay Marco sabay iling ng marahan. Hindi pupunta si Daddy bukas. Busy siya sa work. Aniya sa tatlo. I will be here on Monday. Ihahatid ko kayo sa school. Sabi ng lalaki. Narinig niyo yun? Sige na, magbabay na kayo kay Daddy. Utos niya sa mga bata. Isa-isang yumakap ang triplets sa ama. Kahit pinapasok na ni Lucy sa loob, ay hinintay pa ng tatlo na magmaneho si Marco paalis. Ilang oras lang ang nakalipas ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Marco. Thank you for today, Lucy. Anang text message nito. Kumabog ang dibdib niya nang maaalala kung paano sila noon. Ngunit napalitan din yun ng kirot matapos niyang pasadahan ng tingin ang finalized concept para sa kasal nito at ni Teresa. Wala na si Mrs. Guevara? Kailan pa? Kung ganun, maraming nangyari sa kanya na hindi ko alam. Tanong ni Lucy sa kanyang sarili. Pero bakit pa ako magtatanong? Ikakasal na siya. I should respect that boundary. Gaya ng sabi ko, tapos na kami. Ang mga bata lang dapat ang ugnayan namin ni Marco. Paalala niya sa sarili. Bumaling siya sa screen ng laptop nang may mag-email sa kanya. Finally, may nag-reply. Tinakpan niya ang bibig ng muntik pang maisigaw yun. Ngunit agad ding nalusaw ang excitement niya nang tuluyang ma-realize ang pangalan ng kumpanyang nag-reply. Kung ano-anong relevant position sa iba't ibang kumpanya ang pinadalhan ni Lucy ng application. Hindi niya napansing nag-email din siya sa hiring ng Guevara Group of Companies. Nangasim ang mukha niya, saka binura ang email. Pagdating ng Lunes ay tinupad nga ni Marco ang sinabi nito na ihahatid ang mga bata sa eskwela. Daddy, ihahatid mo rin ba si Mommy? Inosenteng tanong ni Jane. Hindi anak, si Lucy ang sumagot. You can save your money kung sasabay ka na rin. Alok ni Marco. Sumilip siya sa tiyahin na nooy tahimik lang na nagmamasid. Tumikhim siya. Huwag na Marco, nag-book na rin ako ng sasakyan. Next time, Lucy, ihahatid din kita. Hindi siya umimik. Sa halip ay sinilip niya ang triplets sa bintana ng sasakyan. Behave, okay? Huwag nang humingi kay Daddy. May stock na kayo, galingan sa school. Bye, Mommy! Kumaway si Lucy sa paalis na kotse ni Marco. Nako, Lucy, bantayan mo ang puso mo. Halatang masyado sa paraan ng tingin mo. Hindi ka pa rin nakaka-move on. Biglang sita ng kaniyang tiyahin. Matagal nang bantay saradong puso ko, Auntie. Kaya ko ng sarili ko. Saka ikakasal na si Marco, di ba? Rason ni Lucy. Yun nga eh. Akala ko ba ikakasal na yang si Marco? Bakit kung makatingin ka parang kakaiba? Tumalo ng puso niya sa narinig. Para siyang naging guilty bigla kahit wala naman siyang ginagawa. Hindi makapaniwalang tumitig siya sa tiyahin. Sus Mariosep, Lucy, umaasa ka pa rin ba? Ipapaalala ko lang sa'yo na ang triplets ang dahilan kung bakit nandito si Marco. Kung wala kayong anak, imposibleng bumalik sa'yo ang lalaking yon. Ayusin mo nga ang sarili mo. Singhal ng tiyahin. Alam ko naman, Auntie, sinusubukan ko lang na makisama. Giit niya. Nasa taxi siya nang makatanggap ng tawag sa assistant.
Hello, Mika. Papunta na ako. Madam, nag-send ng email si Miss Teresa. She terminated the contract. Problemadong sumbong ni Mika. What? Bakit? Lahat ng gusto niya, maayos naman na pag-usapan. Bulalas ni Lucy. Change in circumstances ang reason niya, madam. Dagdag pa ni Mika. Makikipag-usap ako sa kanya. Yun lang ang naging tugon niya. Sunod niyang tiningnan ang email sa business account ng studio. Nangako rin itong babayaran ang termination alinsunod sa kontrata nila. Change of circumstances? Hindi makapaniwalang basa ni Lucy. Alam na ba ni Teresa ang tungkol sa triplets? Tungkol ba to kay Marco? Did Teresa think that I will stop them? Sinasabi ko na nga ba, may ipit ako at ang triplets sa kanilang dalawa. Pati ngayon affected ang trabaho ko. Influential si Teresa. Paano kung magkaroon ng masamang reputasyon ng studio? Or worse, ako masira? Nag-aalalang sabi niya sa isip. Bago pa man makarating ang taxi sa studio, ay nakatanggap ng mensahe si Lucy. Umawang ang bibig niya nang rumehistro ang numero ni Teresa. Nakikipagkita ito sa kanya. Kuya, pwede po bang pakidiretso sa Rose Garden Fine Dine? Salamat po. Ani Lucy sa driver. Pagdating sa restaurant ay natanawan agad niya si Teresa. Dahil maaga pa, ay hindi pa gaanong karami ang customer. Hello, Lucy. Like what I said in the email. Effective ang termination ng contract as of today. I want you to confirm that by signing this document. Salubong ni Teresa sa kanya. I respect your decision. May gusto lang ako malaman. Aware ka ba sa relasyon namin ni Marco noon? I swear, matagal na kaming tapos. Wala akong kahit anong intensyon na sirain kayong dalawa. Sagot ni Lucy. Ito ang cheque para sa termination fee. Come on, Lucy. Busy akong tao at ayaw kong isettle pa to sa korte or through an attorney. This just needs a simple agreement. So sign this document now. Baliwalang saad ni Teresa. Please, Miss Cruz, nakasalali rito ang image ko at ang image ng trabaho ko. Ani Lucy. Natawa si Teresa. Oh, nag-aalala ka ba na wala akong positive review? Hindi naman ako mababaw, Lucy. I won't stop that low for a man. Kung ganon, tungkol nga to kay Marco. Akala ko na pag-usapan niyo na. Wala akong balak na makigulo sa kasal niyo kaya. Wala nang kasal na magaganap. May fashion show pa akong kailangan puntahan. Please, Lucy. Inusog na Teresa ang confirmation document. Sandaling natigilan si Lucy. Pinirmahan niya ang parte niya sa papel. Kinuha yun ni Teresa sabay sukbit ng mamahalin nitong bag. Ilang taon ko nang niloloko ang sarili ko eh. Let's say, na-realize ko lang na malawak ang buhay. Hanggang kailan ko ba ipipilit ang hindi naman sa akin? Kung marami kang tanong, just ask Marco. And a little advice, Lucy, it's not late to fix things. Anito bago siya iwan sa mesa. Sigurado si Lucy na susunduin ni Marco ang mga bata. Umusbong ang galit sa dibdib niya para sa lalaki. Kaya nang magdapit hapon, ay iniwan na niya sa assistant ang studio. Nasa taxi pa lang ay namataan niya na ang kotse ng lalaki sa labas ng bahay nila. Lucy, nariyan ka na pala. Si Marco ang nagpaayos ng aircon. Wala naman akong magawa at yun ang gusto niya. Naiinitan kasi ang triplets. Salubong ng kanyang tiyahin sa pinto. Hello, Mami! Humalik ang triplets sa kanyang pisngi. Ni hindi makapagsalita ng maayos ang triplets dahil abala ang mga ito sa pagnguya. Nasaan si Marco? Imbis ay tanong niya. Eksaktong lumabas ang lalaki mula sa kusina, suot ang itim niyang apron. Hi Lucy, I'm sorry. Gusto ng mga bata na magluto ako. Hindi ko nasabi agad. Mahinang saad ni Marco. Mami, katabi namin matulog si Daddy, okay? Usal ni Jane. Tabi-tabi tayo! Masayang tumili sina Jana at Jean. Pwede ba tayo mag-usap, Marco? Inignora niya ang mga bata. Of course. Anang lalaki hinubad agad nito ang apron. Tila nakaramdam naman ang tiyahin ng tensyon, kaya inaya nito ang triplets sa kusina. May problema ba, Lucy? I promise. Sasabihin ko kaagad na nandito ako next time. Hindi ko matanggihan ang mga bata. Pinutol ni Lucy ang paliwanag nito. Teresa terminated the contract. Wala nang kasal, Marco. Panimula niya. I know. Maikling sagot ng lalaki. Kami ba ng triplets ang dahilan? Did we ruin your wedding?
Influential si Teresa Cruz. Nakalagay sa social niya na kami ang studio na kinuha niyo. Maingay sa internet ang cancellation ng kasal. Paano kung may makaalam na may mga anak tayo? Ako na wedding organizer niyo. Kaya hindi niya itinuloy ang kasal? Paano kung madami ang trabaho ko o ang mga bata? Pigil ang boses ni Lucy. Lucy, there's no way I would marry her. Ngayong alam ko nang may pamilya tayo. If you're worried, hindi kayo maapektuhan ng mga bata. Ano ngayon kung may makaalam? Dapat lang malaman ng kahit sino na may mga anak tayo. Hindi ko kayo kinakahiya. Tugon ni Marco. Ikaw na naman ang magdidesisyon. Ikaw na naman ang may boses sa ating dalawa. Sumbat niya rito. Miski siya ay nagulat sa sinabi ngunit hindi niya binawi yun. Babawi ako, Lucy. I have my reasons. Sagot ni Marco. You keep saying that. Sige nga, Marco. Anong mga rason ba yan na nagawa mong umalis ng walang pasabi? Nagmukha akong tanga. Kakatanong kung nasaan ka o kung babalik ka pa ba. Nalaman kong buntis ako nung iniwan mo ako, Marco. Imagine my pain. Imagine my suffering. Gusto kong umiyak, magpakalasing at magwala sa sobrang sakit. But at the same time, I was trying to hold my shit together. Kasi may buhay sa sinapupunan ko. Tell me, were those reasons enough for you to leave me in pain? Please sabihin mo, Marco. Because I've been dying to know. Umiiyak na hiyaw niya. Natigilan silang pareho nang marinig ang hikbi ng triplets. Mami, nag-aaway ba kayo ni Daddy? Aalis ka ba ulit, Daddy? Please, don't fight! Tumalikod si Lucy para punasan ang pisngi. Narinig niya kinausap ni Marco ang mga bata. No, baby. Nag-uusap lang kami ni Mami. Hindi ako aalis, okay? Anang lalaki. Sige na mga anak. Susunod na rin kami. Mauna na kayo ni Lola Helen na kumain. Please? Pilit na wika niya sa mga anak. Lumabas siya at sumunod naman sa kanya si Marco. Lucy, pressured ako nung mga panahong yun. Ako ang panganay at ako ang sasalo sa negosyo. Gusto ng pamilya ko na ipakasal ako after graduation. How can I even tell you that? It was my mother's dying wish, Lucy. Nasa critical stage na ang heart condition ni Mama that time. Hindi siya papayag na magpagamot sa States kung hindi ako kasama. Kapag sinabi ko sa'yo, siguradong hihiwalayan mo ako. Ayoko mawala ka sa akin. Nahihirapang paliwanag ni Marco. And your best decision is to ghost me? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? Pinutol mo lahat ng means ng communication natin. Kahit ang mga kaibigan mo, walang malay kung nasan ka. Ani Lucy. Nangako ako kay Mama. Gagawin ko ang gusto niya and in return, magpapagamot siya. I cut our communication kasi siguradong magbabago ang isip ko kapag nakausap kita, Lucy. I was selfish and desperate. I did not want you to move on. Paano kung makahanap ka ng iba? Paano kung habang nasa abroad ako, maisip mo na wala tayong patutunguhan? I was thinking na sigurado kung wala tayong closure, you will never love someone else. You're really selfish, Marco. Gusto mong nakatali lang ako sa alaala ko sa'yo? Yet, last week lang, ihahanda ko ang kasal mo sa ibang babae. You're not making any sense. Hindi kita maintindihan. Kung hindi mo nalaman na may anak tayo, wala ka namang balak na magpaliwanag, di ba? I love you, Lucy. I am so insecure knowing that I'm not deserving of you. Iniisip ko na sana may iba ka na. Iniisip ko rin na sana wala akong mukhang maihaharap sa'yo. Saad ni Marco. Inaanak ni Mama si Teresa. Her family had been always there for us. Sinubukan kong pakisamahan siya to encourage my mother's medication. Pine-pressure ako ng buong pamilya na pakasalan si Teresa or else mas pipiliin na lang ni Mama na huwag magpagamot. Kababalik lang namin dito few months ago para sa wake ceremony ni Mama. Nung naghahanap si Teresa ng wedding organizer, nakita ko ang pangalan mo sa website. Nabuhayan ako, Lucy. I used that chance to see you again. Umiwas si Lucy ng tingin nang magnilid ang mga luha sa mga mata ni Marco. May hintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Wala akong ibang hihingin, Lucy. Kontento na ako sa kahit anong pagkakataong ibibigay mo. I wasn't there when you need me the most. Gusto ko lang bumawi sa mga pagkukulang ko sa iyo at sa mga bata. Thank you for bringing 3 beautiful girls into this world, Lucy. Dagdag pa ng lalaki. Nagtanim ako ng galit sa iyo.
Hindi yun basta mabubura. Hahayaan kita sa mga bata. Yun lang sa ngayon. Sa wakas ay nasabi niya. Thank you, Lucy. I know that this is a hard time for you. Uwi na muna ako. Akmang aalis ng lalaki nang pigilan niya ito. Hahanapin ka sa akin ng triplets. You may stay for the night. May bakante namang kwarto. Delikado na rin kung magmamaneho ka pa. Saad niya bago pumasok sa loob. Kahit hating gabi na ay maingay pa rin ang triplets sa kwarto. Lampas na sa itinaktang bedtime ni Lucy pero hindi niya magawang sawayin ang mga ito. Paano ko ang sunod na hingi ng mga bata ay rito na lang si Marco? Untag ng tiyahin sa kanyang tabi. Sumimsim si Lucy sa kape. Naroong muli siya sa sofa at kaharap ang laptop niya. Pag-uusapan namin, Auntie. CEO siya ng parent company ng Central Bank. Di hamak na mas busy siya. Pag-uusapan na lang namin ang schedule. Ang daming panahon at pagkakataon na nasayang dahil lang hindi kayo nakapag-usap ng maayos. Nakakapanghinayang lang. Komento ni Helen. Hindi na maibabalik, Auntie. Sabi niya. Pero pwedeng itama, Lucy. Hindi siya umimik sa tinura ng tiyahin. May parte sa kanyang puso na nalilito. Pumintig ang sulok ng kanyang dibdib nang maalala ang pag-amin ni Marco na mahal siya nito. Only time can tell. Ayoko pong magmadali. Tanging saad niya. Pasulyap-sulyap si Lucy sa kwarto nila ng triplets. Tahimik na. Tulog na marahil ang mga bata. Nagpaalam na rin ang tiyahin sa kanya. Bumaling si Lucy sa laptop nang biglang bumukas ang pinto. Gising ka pa? If you're not comfortable, alis naman ako. Bulalas ni Marco. I usually sleep late, Marco. Maikling paliwanag ni Lucy. Nasabi ni Auntie Helen na gusto mong maghanap ng online job. I can refer you to my colleagues, Lucy. Kung gusto mo, may bakante rin sa company. Thank you, Marco. Kaya ko naman. Putol niya sa sasabihin nito. Nag-dinner ka na ba? Hindi ka sumabay kanina. Tanong nito. Tumango lang siya rito. Hindi ka pa ba matutulog? Hirit pa ng lalaki. I'm busy with my portfolio, Marco. Anyway, Lucy, kung okay lang. I want to prepare breakfast for our kids. Ako na ang magpapak ng snacks nila bukas. Alam kong bumabawi ka, Marco, pero may intindihan ng mga bata. Kung nasa trabaho ka, wala ka bang meetings? Kahit meron, I can cancel it anytime. I want to spend my morning with you and the girls. Straightforward nitong pag-amin. Napatango si Lucy. Mas nauna pang mag-react ang puso niya kaysa sa kanyang isip. Okay, good night. Yun lang ang kanyang nasabi. Good night, Lucy. Anang lalaki bago bumalik sa kwarto ng triplets. Kinabukasan ay nagising siya sa masarap na amoy na galing sa kusina. Sa sofa na siya nakatulog. Ngunit pinagtaka niya ang unan at kumot doon. Good morning. Naabutan kitang natutulog kagabi kaya dinalhan kita ng unan at kumot. Breakfast is ready. Kumakain na ang mga bata. Untag ni Marco na nooy kalalabas lang ng kusina. Salamat. Excuse me. Nagmamadaling umiwas siya. Dumiretso siya sa kwarto para tingnan ang sarili sa salamin. Naiinis man na hindi niya mapigilan ang makonsyo sa itsura. Nagmadali siyang maligo bago tumungo sa kusina. Mami, niluto ni Daddy ang bacon and egg. Nakangiting bungad sa kanya ni Jane. Masarap ang sandwich, Daddy. Puri ni Jana na nooy nilantakan na ang snack. Sa school dapat natin kakainin, Jana. Saway ni Jean. Baby, that's supposed to be your snack. Alright, gagawa na lang ako ng mas marami. Natatawa ring sabi ni Marco. Finish your meal, dali. Magbabrush pa ng teeth, maliligo pa. Sabad naman ni Auntie Helen. Daddy, cook fried chicken for dinner mamaya. Ani Jane. Nagpalitan ng tingin sina Marco at Lucy. Is it fine with you? Paniniguro ni Marco. Yeah, I don't mind. Kung anong gusto ng mga bata. Sagot niya. Mommy, sabay ka na sa amin ni na Daddy. Ihahatid niya kami sa school. Ihahatid ka ni Daddy sa work. Pangungulit pa ng triplets. Bumaling siya kay Marco. Paano yan? Is it fine with you? Yes, of course. I love that, actually. Hindi makapaniwalang saad ng lalaki. Umiwas siya ng tingin. Naabutan niya ang tiyahin na pangiti-ngiti at tahimik lang na nakikinig.
Hindi magkamayo ang triplets sa pagkaway sa kanilang Lola Helen nang paalis na silang lahat para pumasok sa eskwela at trabaho. Maupo na kayo mga anak, alis na tayo. Ani Lucy sa mga bata. Mommy, marami kaming activities sa school. Mag-run kami sa playground. Kwento ni Jane. Really? Keep your towel ha, uminom lagi ng tubig. Paalala niya. Susunduin mo ulit kami, Daddy? Tanong ni Jean dahilan para tumuon sila ng triplets kay Marco. Sumilip ang lalaki sa rearview mirror. Yes, baby. Susunduin ko kayo ni Mommy. Anito. Nang makarating sa eskwelahan ay nagpresenta si Marco na ihatid ang triplets sa classroom. Katahimikan ng namayani nang silang dalawa na lang ang nasa sasakyan. Tanda ko pa kung gaano mo kagusto ang magtrabaho sa cruise ship. You can still pursue it. Basag ni Marco sa katahimikan. Noon yun, iba na ang priorities ngayon. Hindi ko kayang malayo sa mga bata. Sagot niya. Biglang huminto ang kotse. May lugar ba ako sa priorities mo? Lumukso ang dibdib niya sa tanong na yon. Paghihirapan ko ulit para magkaroon ako ng espasyo sa buhay mo, Lucy. Hindi kita minamadali. We don't have to rush things. But I just want to make it clear to you that I want more than this. Hindi ako magsasettle sa co-parenting lang. Hindi ko kaya ng lapit mo pero hindi kita mahawakan. I want to go back the way we used to be. Kung imposible mang maibalik kung paano tayo noon, then let's start all over again. May pagmamakaawa sa tinig ng lalaki. Liligawan kita hanggang sa maging akin ka ulit. Hanggang sa maging tayo ulit. Bulong ni Marco. Bumaba si Marco para pagbuksan siya ng pinto. Noon lang namalaya ni Lucy na nasa studio na sila. Thank you. Mag-ingat ka, Marco. Paalam niya rito. Tila nagpaligsahan ang kabog ng kanyang dibdib pag alis ng lalaki. Noon pa lang niya na-absorb ang mga sinabi nito. Madam, si Marco Guevara ba yun? Bakit kanya hinatid? Oh my gosh, madam. Kaya ba hindi natuloy ang kasal nila ni Teresa Cruz? Madam, wag mo sabihing inakit mo si Marco Guevara? Eksaheradang salubong ng assistant sa kanya. Napailing si Lucy. Wala siyang nagawa kundi ikwento rito ang relasyon niya kay Marco. Naku, madam! Alam mo bang ang avid fans nitong si Teresa Cruz? Nababaliw na yata. Trending ang post niyang si Teresa tungkol sa cancellation ng kasal. Sumbong ni Mika. Ikaw pala ang original. Ikaw pala ang gusto. I can't believe this. Bigatin pala kayo ng triplets niyo, madam. Mika, hindi lang kita katrabaho. Naging kaibigan na rin kita. Laking pasasalamat ko kasi nakapag-adjust na ako rito sa tulong mo. Naghahanap na ako ng trabaho sa ibang field. Hectic lagi ang mag-organize ng kasal. Mas gusto ko nasa tabi ako ng triplets. Pag-iiba ni Lucy ng usapan. Sana, madam, kasal mo naman ang ma-organize ng studio sa susunod. Deserve mo yun. Imbis ay sagot ng assistant niya. Pasimpleng kinagat ni Lucy ang labi nang may kuryenteng dumaloy sa kanya dahil sa ideyang yun. Lumipas sa mga araw na nagpapadala si Marco ng bulaklak sa kanya. Sa ganung paraan siya niligawan ng lalaki noon. Higit na nagbago rin ang timpla ng kanyang Auntie Helen dito. Hay, ang aga mo palagi. Nagpapahinga ka pa ba? Salubong ni Lucy kay Marco. Hindi ba nasabi ni Auntie? Nag-rent ako sa kabilang apartment para hindi na ako ma-traffic. Sagot ng lalaki. What? Si Auntie talaga? Bakit ka pa nag-rent? Dagdag gastos lang yun. May vacant room naman dito. Sana nagsabi ka para nalinis ko. Biglang nahiya si Lucy sa kanyang sinabi. Sumilay ang ngiti ni Marco. Kulang na lang ay kumislap ang mga mata nito sa narinig. Naliligaw ako, Lucy. Hindi naman pwedeng nasa isa tayong bahay. Kunwari ay umiling ito. Natawa siya ng mahina. Nasanay na siya sa gawing paghatid at pagsundo sa kanila ni Marco. Halos mangisay naman ang assistant niya sa kilig sa tuwing natatagpuan sila sa parking space ng studio. Kasalukuyang nire-review ni Lucy ang feedback ng client sa website nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Rumihistro ang numero ng guro ng triplets sa screen. Good morning, Teacher Kyla. What? Anong nangyari? Nasaan na si Jane? Aligagang tanong niya. Anong nangyari, madam? Anang assistant niya. I don't know. Nahimatay raw si Jane. I need to go. Tumakbo palabas si Lucy. Ang unang behikulong natagpuan niya sa kalsada ay isang tricycle. Binanggit niya ang pangalan ng hospital
at 1,000 pa ang nahugot na pera bilang pasasalamat sa driver. Ipinaliwanag ng guro ang nangyari. Hinayaan ni Lucy na bumalik na ito sa naiwang estudyante sa eskwelahan. Kaalis lang ng tiyahin niya para ihatid pa uwi sina Jan at Jean. What happened to her, Lucy? Alarmang bulalas ni Marco nang mamataan siya sa labas ng emergency room. Tinawagan niya ang lalaki kanina. Marco, si Jane, bigla raw nahimatay habang naglalaro sa playground. Wala siyang allergy. Maayos din ang timbang at istrikto rin ako sa bedtime nila. Binabantayan ko na maayos ang triplets. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit ganito? Mabilis ang paghangos ni Lucy. Lucy, look at me. She'll be fine. This is not your fault. Magiging maayos ang lahat, okay? Hindi natin hahayaan na may mangyaring masama sa anak natin. Pagpapakalma sa kanya ni Marco. Bumukas ang pinto sa kanilang likuran. Dok, anong nangyari sa anak namin? Agad na tanong niya. May instances na ba kung saan nawala na mali ang bata? Sa halip ay tanong ng doktor. Ngayon lang ito nangyari, Dok. Sagot ni Lucy. I heard some abnormal sounds in her heart. Sinyalis ang tunog na yon kapag may problema sa heart activity. Magsasagawa kami ng electrocardiogram test para masuri ang puso ng bata. Anunsyo ng doktor. Lumipat sila sa hiwalay na kwarto para sa nasabing test. Nanginig ang mga palad niya sa kaba. Marahang hinawakan niya ni Marco. I'm sorry for this news. Base sa test ng bata, may nakita ko maliit na butas sa bandang ito ng atrial septum. This is the reason kung bakit naiipon ang blood flow sa right side ng puso. I believe this is a atrial septal defect. Anang doktor habang may kung anong tinuturo sa result ng test kay Jane. Kumawala ang hikbi ni Lucy. Butas! Opera ba ang anak ko, Dok? Aniya. Lucy. Ani Marco sabay haplos sa kanyang buhok. Anong dapat namin gawin, Dok? Si Marco ang kumausap sa doktor. Usually, kung small hole, she doesn't have to undergo surgical operations. However, kailangan ma-monitor regularly ang condition niya in case lumaki ang butas sa bandang ito ng puso. I-refer ko ang condition niya sa cardiologist for further evaluation. Sagot ng doktor. Hear that, babe? Jane's fine. Imo-monitor natin siya. We'll do everything that we can. Ani Marco, pinahid nito ang luha sa pisngi niya. Ganun na lang ang gulat at takot ng tiyahin nang ibalita nila ang nangyari pag-uwi. Pagkatapos ng maikling heart test, ay nagkamali na ang bata. Nagpapahinga na ito kasama ang mga kapatid sa kwarto. Diyos mio, magdadasal ako araw-araw, wag lang lumala ang lagay ng apo ko. Anang tiyahin niya. Bakit hindi pumasok si Marco? Alis na ba siya? Tanong pa nito. Lumingon siya sa labas. Excuse me, auntie. Nakasandal lamang si Marco sa hood ng sasakyan. Umayos ito ng tayo nang makita siya sa pinto. Are you okay? Ani niya nang makalapit. I'm worried. May history ng heart defects ang family namin. Surely naman yun ni Jane. Ipapatas din natin sina Jean at Jana to make sure that their hearts are healthy. Mahinang saad nito. Thank you. Hindi ko ma-imagine kung paano ihahandle to kung wala ka. Nakatungong pag-amin niya. Thank you for this chance. Sandaling natahimik si Marco bago nagpatuloy. Lucy, I can't lose this family. Ayusin natin to. Come with me. May binili akong bahay para sa atin ng triplets at ni auntie. I'll hire caregivers and tutors for the kids. Hindi mo na kailangan mapagod sa pagtatrabaho. Hindi mo na kailangan magtiis sa pag-commute. Nandito na ako, Lucy. Formal kitang ihaharap sa pamilya ko, kayo ng mga bata. Everything I have is yours. Lahat ng meron ako, ibibigay ko sa mga anak natin. Let's give the children the family that they deserve. Ani Marco. Uminit ang sulok ng mga mata ni Lucy. Sa wakas ay pumayag siya sa sinabi nito. Alam niyang higit na maibibigay ng lalaki ang mga pangangailangan ng triplets. Bilang ina, gagawin niya ang lahat masiguro lang na nasa maayos sa kondisyon ng mga bata. Nang gabi ring yun ay binanggit niya sa tiyahin ang plano ni Marco. Hindi mo naman ako kailangang isama sa paglipat, Lucy. Bibisita na lang ako sa mga apo ko. Anang tiyahin. Pwede ba yun? Pagkatapos ng lahat iiwan kita? Hindi, auntie. Gusto rin ni Marco na kasama ka namin. Magpapagamot si Jane. Sama-sama tayo para sa kanya. Mas mabuting malapit ka sa amin para hindi ka hanapin ng triplets. Paliwanag ni Lucy. Kung sa bagay,
Mapapayapa rin ang puso ko kung mamomonitor ko ang mga bata. Kukuha na lang ako ng tauhan para sa apartment. Masaya akong masaya na rin kahit papaano ang puso mo, Lucy. Makalipas ang ilang linggo ay pina-check up din nila sina Jean at Jana. Tanging si Jane ang may kakaibang kondisyon sa puso. Maayos ang kalusugan ng mga kapatid nito. Normal ding nakakapasok ang bata sa eskwelahan. Ganun pa man ay regular ang bisita nila sa espesyalista. Paglipas lang ng ilang buwan ay lumipat na sila sa bahay na binili ni Marco para sa kanila. Marco, kailangan bang magpa-presscon pa? Baka magulat ang mga bata sa dami ng tao rito sa mansyon. Gulat na tanong ni Lucy. Kailangan, baby. Formal ko kayo ipapakilala ng triplets sa publiko. And it's the triplets' 7th birthday. Hindi ako papayag na hindi grand celebration ang mangyari. Besides, we have a big announcement too. Sagot nito. Napapailing na umiti siya. Gumapang ang palad ni Marco sa kanyang baywang. Nasa veranda sila ng kanilang kwarto. May hindi pa ako nasasabi sa'yo. Ano yun? Biglang kinabahan si Lucy. May mga fanbase si Teresa na nagalit after makancel ang kasal. Someone took a photo of us outside the hospital that time na na-discharge si Jane. Immediately, may hate comment sa website ng studio tungkol sa'yo. Nahandle na yun ang legal team. Teresa even apologized to me kahit pa wala siya kinalaman doon. Masyado ko ng stress sa situation ni Jane. Ayoko nang madagdagan kaya hindi ko sinabi. Pahayag nito. Nasaan na si Teresa? Imbis ay tanong niya. I'm not sure. Ang sabi ng sekretary ko, she sent us a congratulatory message. Kaya gusto mong magpa-press conference? Paglilinaw ni Lucy. That's one thing. Pangarap ko to, Lucy, to have a family with you. Pangarap ko magkaanak tayo and we did, triplets pa. Wala ako sa tabi mo noon. Sisiguraduhin kong bawat segundo ng buhay natin, kasama ko kayo ng triplets. Wala akong palalampasin na pagkakataon. Madamdaming bulong ni Marco. Napatawad na kita, Marco. You had no choice. Anak ka lang na mahal ang kanyang magulang. Nagalit at nasaktan ako pero napatawad kita. Stop blaming yourself. Magsimula na lang tayo ulit. Pag-alo ni Lucy sa lalaki, dahan-dahang nagdampi ang kanilang mga labi. Kasabay ng presscon ay inanunsyo nila na ikakasal na sila. Sa paraang yun ay magiging legitimate ang pagsasama nila, gayon din ang pagiging Guevara ng mga bata. Bago ang kasal ay binisita nila ang puntod ng yumaong mga magulang ni Marco. Ready ka na ba, madam? Alam ko memoryado mo ng steps natin pero sasabihin ko pa rin. On the count of 3, bubuksan ang pinto, sabay maglalakad ka. Okay? Mangyak-ngyak na instruction ni Mika sa kanya. Ang dating assistant na ang nagmamanage sa kanilang studio. Present din sa kasal ang dating team ni Lucy. Tumawa lang siya ng tuluyang lumuha ang assistant. Ang triplets ang kanyang flower girls, habang ang tiyahin ang kasama niya sa paglakad patungong altar. Jesus Maria Josep, ang tagal kong pinagdasal to, Lucy. Sa wakas naman, nasa simbahan na rin tayo para sa kasal niyo. Humihikbing bulong ng tiyahin. Ni minsan ay hindi niya inakala sa sarili niya ng kasal ang i-organize ng studio. Hindi niya rin akalaing maikakasal pa siya matapos ang lahat ng nangyari. Matapos ang press conference ay muling nagkaroon siya ng connection sa dating mga kaibigan na masaya para sa pagbabalikan nila ni Marco. Marco, thank you, Lucy, as my lawful and forever wife. I promise to love you unconditionally until death do us part. Maraming taong nasayang sa atin. I will make it up to you every single day. Sa lahat ng pagkakataon, pinapangako ko magiging totoo ko sa iyo. Wala akong ililihim na kahit ano. Thank you for staying strong. Thank you for your forgiveness. Thank you for this another chance. Hindi ko to sasayangin ulit. I'll be the best husband to you and the best father to our triplets. Pahayag ni Marco. Lucy, thank you, Marco, as my lawful and forever husband. I promise to love you unconditionally until death do us part. I promise to help you in your weakness and to be your light when it's dark. Salamat dahil di ka sumuko. You are courageous enough para manatili at magsakripisyo. Magiging mabuting asawa ako at mabuting ina sa mga anak natin. Tugon ni Lucy.
Matapos ang mga desisyong naging dahilan para magkalayo sila, ay pinili na rin nila ang desisyong maging totoo at panindigan ng isa't isa. Sinelyuhan nila ang kasal sa isang halik. Pansamantalang iniwan nila ang triplets kay Auntie Helen at sa kinuhang helper para sa kanilang 3-day honeymoon. Marco, bakit tayo nandito sa port? Akala ko may business meeting ka ngayon. Ilang beses nang kinulit ni Lucy ang asawa. Nandito ang ka-meeting ko, baby. Natatawang sagot ng lalaki. Tahimik na pinanood niya ang pakikipag-usap ng asawa sa lalaking naroon. Namilog ang mata niya sa gulat. Hinarap niya si Marco nang makaalis ang kausap nito. You bought this yacht? Aniya. You sacrifice your dreams for our family, Lucy. Palagi ako nagigilty sa tuwing naiisip kong hindi mo natupad ang pangarap mong magtrabaho sa cruise ship para sa mga bata. Alam kong magagalit ka pero sana kahit sa ganito, ma-fulfill mo ang pangarap mo. Now that I have the resources, why not buy you at least a yacht? You love organizing parties and events, baby. Don't worry, kung gusto mo magplano ng party sa dagat o magbakasyon kahit saan, you can always use this. Paliwanag ni Marco. Sobra naman to, Marco. Hindi makapaniwalang bulong niya. Baby, kulang to sa lahat ng sacrifices mo. Imagine bringing the triplets on your own. Habang buhay ako magpapasalamat that you gave me this family. I love you so much. Kayo na mga bata, mahal ko kayo higit pa sa sarili ko. Dagdag pa nito. You sacrifice a lot for us too. Pareho tayo, Marco. I love you so much. Thank you for everything. Tugon niya. Parehong desisyon ni na Lucy at Marco na huwag nang dagdagan ang kanilang triplets. Sa halip ay ituon na lamang nilang mag-asawa ang oras at atensyon sa mga bata, lalo na sa monitoring ng kalusugan ni Jean. Iniwasan nila ang mga bagay na dahilan para masira sila noon. Kung kailangang sabihin lahat ay sinasabi nila ang lahat sa isa't isa. Natuto na sila sa naging pagkakamali dati at ginawa yung sukat para tumatag ang kanilang pagsasama. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming storya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!